Magandang araw sa ating mga kahabi. Andito yung ating unit ano. Hindi ako nagkakamali, 8 days na to mula nung ating in-upload no. Na plan nating ipaampon. So hanggang ngayon wala pong kumokontak sa atin. So ilang araw na natin to nakatago. So baka natutulog na yung ating laruan. Kumbaga sa mantika tumitigas na, nalalamig na, parang ganon. So i-con natin to, i-shooting test, accuracy test natin, i-final natin no, na may video tayo. So ayun na, naglalagay tayo ng sapin dahil medyo mainit pero napakalakas ng hangin. Ayan, kung mapapansin nyo, yan, malakas ng hangin no? So dahon ng buko, so pumapaypay sa lakas ng hangin. So yung kanto na yan, doon natin lalagay yung target, at andito yung ating tatargetin. Ayan, nakaipit siya ng ating DIY na clamp. Ayan, so 4 na butas yan, sinilaki ng 10 centavos yan, 10 centavos itong bilog niya sa loob. Okay, so yung gagamitin nating pellet ay mature. So itong mature na to ay sobrang tagal na nito, kapanahonan pa ng ating escopeta foot pump standard ng ating kinonvert going to HPA power or PCP no. Yung una na kasi nating pellet na mature ay hindi ganito ang itsura, medyo dry siya, medyo parang namumuti. So ito is hindi siya ganun ang kulay, you know, parang silver to. Ayan, ayan ang kulay niya, yung sinaunang mature. Ayan, tapos medyo malalim. Wala na kasi yung sample ng bagong mature ngayon nung kasama ng unit natin na previous na isang box lang. So ito, susubukan natin to kung maganda ba ang tama niya sa unit natin, dahil itong mature itong mature ay hindi siya naka-tuning para dyan sa ating unit kasi lumang mature na siya. Okay, so ayun yung lagay niya. Ayan, ayan, buksan natin yung laman para makita. Ayan, puro mature yan na mga lumang model o sinaunang gawa ng mga manufacturer na. So okay, tatry natin kung maganda pa rin ba ang tama nito sa lumang mature kaysa sa mga bagong mature na lumalabas ngayon. So okay, ayun yung unit natin, dinemo natin no, in-upload natin na ipapaampon. Wala namang nagbago dyan, walang pinanggal. So yung hangin niya ay kung ano yung pinakita natin ng last na in-upload natin ay nasa 2K. So ayan, 2K no. Okay, 2K. So hindi naman siya nagbawas sa loob ng 8 araw. So okay, so andito yung rangefinder natin is i-rangefinder natin yung distance ng ating tatargetin para makita. So ayan, 4 na bilog yan. Gagawin natin siguro tig-dalawa. So siguro kasi mataas pa yung pressure niya, is gagawin mo natin tig-isa, saka natin babalikan ng tig-isa ulit para tig-dalawa, kasi malamang may magbabago niyan dahil yung pressure niya is bumababa na dahil naka unregulated tayo. Okay, so okay, set up lang natin doon, dadaling ko lang doon sa kanto na yon. Okay, okay mga kabi, andun na sa kanto yung
target natin. Although may mga damit dyan, pero hindi naman natin tatamaan yan. So doon lang tayo sa may target natin. Okay, nandito yung ating pan. Ayan, A2K Taurus 2024 model. Ayan, at ayan ang ating rangefinder. Susukatan natin at nilabas na natin yung pellet na gagamitin natin. Mature. Ayan, lumang model. Ayan ang itsura nya. Makinis siya na lumang model na mature kaysa doon sa bagong lumalabas na mature ngayon, yung mga namumuti. Sabihin natin parang dry na dry siya. Okay, ito parang yung kulay nito is parang may mga, kung papansin mo siya is parang basa na langis, parang ganun yung itsura nya. Parang makintab siya yung lumang mature. Okay, so okay, ilalagay lang natin yung ating so i-range finder muna natin yung tatargetin natin kung gaano kalayo, sana makita. Hindi makasabay sa ating kan. Hindi ko makuha ang gulo. 23 yard mula sa atin. 23 yard. Okay, mula dito sa area na pinapostahan ko, 23 yard. So okay, sasalpak ko lang ang ating cellphone sa ating scoop cam holder. Ayos lang natin ang diretso ba, pantay. So ayan, medyo madilim yung gilid, i-adjust lang natin ang konti. And vertical sa horizontal nya. So ayan, silipin natin yung target. So ayan, kita naman. So ayan, gagawin natin dyan, bali tig-iisa muna, saka natin babalikan. Kasi para makita natin yung pagbabago nya. Damo na nababawasan, damo na umihina, is magbabago yung accuracy nya. At medyo malakas ang hangin. So okay, okay mga kahabi, bali sinilip ulit natin sa rangefinder sa 22 yard. Naglalaro siya sa 23 to 22 yard. Pag kasi hindi natin masilip ng maayos yung tinatapat natin yung cellphone sa rangefinder. Pero pag sinilip natin ng maayos, tayo lang sumisilip, nasa 22 yard siya. Talagang mula sa pwesto natin ay sa 22 yard. Okay, so okay na. Bali titirayan natin yung left sa taas, unang shot. Bali ito is na naka-zero na sa 22 yard. Okay, hindi tayo nakagato, bali naka kuwan lang tayo, hindi ay
minodified natin, yung minodified lang natin na tripod. So talagang hindi natin maiwasang manginig or gumalaw yung unit. Okay, first shot. Okay, nasa loob naman siya. Parang tumagos pa rin sa plyboard yung bala natin dahil maingay. Although mayroon na tayong nilagay na pangalan nito, pantalon na sira, tinupin natin yun, pero naramdaman natin yung lagabog ng pellet. So okay, kakagaan ulit natin. Okay, second shot. Talagang napakalakas ng hangin. Second shot, nasa gitna tayo. Ayan, nasa loob naman siya. Talagang magalaw yung kan natin, yung katawan natin, sumasabay sa pulso ng tibok ng dibdib natin. So nasa loob naman. Okay, third shot. So bali binabaan lang natin ng konti yung ating tripod, ano, at yung siko natin is naka tungkod sa ating hita para medyo hindi tayo magalaw. So isa rin yun sa nagpapa stable, ano, para hindi sumasabay yung kamay natin sa pagtibok ng ating dibdib. Okay, third shot dito, nasa kanan na. Malakas talagang hangin, kahit yung katawan ko pinapalo. So andun pa rin naman, nasa gilid. Okay, okay, bali nasa pang-apat na tayo, nasa baba. Tirahin natin baba. Okay, doon pa rin naman, nasa gilid lahat sila. Okay, mamaya makikita natin yan. Minsan talaga medyo malabo lang yung cam natin, no? Pag nagalaw is nagbe-blurred or lumiliwanag, kaya minsan di nakukuha yung video nya. Mamaya sisilayan natin yan. Sisilipin ko lang yung karga ng ating hangin. Kanina is nasa 2,000. So ngayon ay kulang-kulang na 19 PSI. Kulang-kulang 19. So ibig sabihin bumababa na siya, ano? Dahil babalikan ulit natin yung tinarget natin mula doon sa una sa kaliwa at babalikan natin yung apat na yun. Okay? So obserbahan natin kung magbabago, dahil nga siya ay bumababa na yung hangin. So okay, sisilipin ulit natin. Kak. Doon ulit tayo sa kaliwa. Okay, doon pa rin naman yung tama niya. Una, doon pa rin. Walang nagbago, nasa taas, same spot. Okay, pang-5, pang-6 na shot na tayo dito sa gitna, sa taas. Pang-6 na to.
Okay, nasa loob naman. Nasa loob naman siya. Okay, pampito. Nandito na sa kanan dulo. Pangpitong pellet. Malakas talagang hangin, ano, kinokontrol lang natin. Talagang pinapalo rin tayo ng hangin dito sa ating kinakapwestuhan. So okay, pang last, pang ulo na yan, maglulod lang tayo. Okay mga kabi, bali pang last shot to, no. So sa lahat na tinira natin na 7 pellet is nasa loob naman siya. So masabi natin lahat ng kung sa 10 centavos circle na yan is sapul naman lahat. So ito last shot, no, pang 8. Tingnan natin kung makakapasok pa ulit tayo. Sana, huwag sana lumabas para hindi tayo mapahiya. Ito ay hindi tayo nakagato, ha. Naka-tripod lang tayo. Kaya masabi natin talagang hindi stable or hindi consistent yung ating paghawak talaga sa ating laruan, dahil unang-una malakas ang hangin, pangalawa malakas ang tibok ng ating pulso sa dibdib. Kaya kailangan maging concentrate lang tayo para matamaan natin yung target, sabayan kung saan or nakatutok ng ating crosshair sa nating kalibitin. Okay, last shot. Pasok naman. Okay. Pasok lahat, ha. 8, nakikita ko. So lalapitan natin yan. So okay, saka titingnan natin yung damage. Okay, patumalin lang natin sa ating scope cam holder ang ating cellphone para makita at makita natin yung ating karga. Ayan, ayan tayo. So buwala natin, ayan, ayan ang ating laruan. So ayan, so bali iikot lang natin to at para masilip. Okay, yan. So bali yung karga ng hangin natin is ilan na lang kaya? Silipin ko, nasa 16 na lang natira. So sa 2000 PSI, or kasi feeling ko nasa 2000 mahigit yun, 2.1 mga ganun siguro. Tapos 1.6, so nasa 500 PSI. 500 PSI ang nawala sa tinarget natin na 8 shot. So okay, andun siya. So pupuntahan natin para makita ng aktual ng ating mga kahabi kung gaano ba kaganda tumama yung ating laruan na Itoki Taurus. So ayan, no, makita natin dalawa, una tigi-isa, tapos binalikan natin. So ito tumapal ulit dito, dalawa na yan, no? Tapos ito pumunta siya rito, tapos ito ayan, na siya, ayan. Tapos ito tumapal din, isang butas. So okay, ayan, malaki, sinundan, no? So bubuhatin natin to para makita. Napakainit. Okay, ay napakainit ng pwesto ng targetan natin. So balik tayo doon sa ating laruan. Tingnan natin yung damage. Parang feeling ko tumagos sa mga pantalon, kahit makapal na yung pantalon na ginamit natin dahil malagapak. Okay, ayan siya. Ayan, napakabigat ng pram ko.
So dito wala namang na-damage o tumagos to. Okay, so titingnan natin. So ayan, sa 8 pellet, so pumasok naman sa sinlaki ng 10 centavos. Nasa baba kasi yung 10 centavos ko eh. So ayun yung daliri ko, yung kuko. Ayan. So yung bilog yan 10 centavos. So okay, ayan, sisilipin nga natin yung damage nito kasi lumalagapak eh. Kala ko hindi tatagos sa pantalon. Tingnan natin. Okay, ayan nga. Kaya pala maingay yan ha. Sabi doon, lumalaking butas. So ibig sabihin dito sa lumalagapak may dalawa. Ayan. Kasi makapal na itong pantalon na ginamit ko eh. Ayan, pinagpapatong-patong ko. Ayan o. Ayan. Ayan siya, ganyan kakapal. So ayan. Okay. So yung kan natin, ayan ang mga accuracy ng ating laruan. Ayan. So hindi naman lumabas. Hindi lumabas sa 10 centavos. So kung ulo ng mga ibon yan is sapul na sapul talaga. Okay. So ayan ang ating laruan na Itoki Taurus 2024 model na ating pinapaampon. So hanggang sa ngayon is nasa atin pa rin. At patuloy pa rin nating inaalagaan ang kanyang scoop. Ayan, masisilip. Ay, Discovery BT1 624 by 44 AOA. Ayan, may silip. Okay. Okay mga kawi, maraming salamat. At na-final na rin natin ang ating accuracy para sa Itoki Taurus natin.